ano ba ang sukatan ng ideal na gusto mong manok? Well, siguro depende yan sa inyo. May mga sabi na gusto ng high station, medium station, at saka yung iba gusto ng low station. So, pag-usapan natin yan, guys. So, intro muna. Hello, what's up again? Welcome back sa my YouTube channel. Yes, guys. Oh, marami pa yung kamay ko kasi kanina troubleshoot ako ng isang printer doon. Anyway, sa araw na to, ang topic natin is yung stasyon ng manok, yung station, yung high, medium, at saka low station. Sa nakita ko, may mga basihan yung mga breeders. Siyempre, sila yung mas advanced sa atin kasi meron silang malaking farm, ganyan, yung mga breeders. Tayo is, alam naman din natin na yung mga small, kagaya sa atin, small time breeder na, small time research, kung ano yung basihan. Pero, may scientific na basihan ang mga sa industriya ng sabong. So sa nakita natin, tama naman na ang pinapakita nilang yung parang identification kung nabilong ba yung bloodline mo sa sa mga station na to, high, medium station. So, pag-usapan muna natin yung high station. Yan, yung high station. Yan. So, kita niyo sa screen yung high station daw is yung sabi pa is carries the legs towards the front of the legs. So, anong ibig sabihin nun? Carries the legs towards the front of the legs. So, makikita nyo parang may pyramid yung ganyan, parang yung breast out talaga ba, tapos yung legs niya, yung paa niya is naka-straight, yung silungan niya straight yan, mataas. Yun yung high station. So carries the legs towards the front legs. So carries the legs towards the front legs. What? Kumagano siya, wow. Ano ba yan? Basta ganyan. Kumagano siya, parang breast out, yung ganyan. Tapos common na makikita mo yan sa mga hatches na manok, yung mga sinasabi ng mga breeders na mga heavy bone. Yan. Ano ba yung heavy bone sa bugay? Heavy bone is yung mga basihan ng mga himas o hipo. Pinapasify yan na yan ng mga breeders na medyo mabuto siya. Yan. Sa bungay, ano ba yung basihan ko kapag mabuto or heavy bone yung manok ko? Unang-una, bloodline. Lahat ng mga hatches, mga blacks, yung mga dark fowls is heavy bone. Yan. Tapos, physical. Pag mahawakan mo, parang siya dito, yung feel mo talaga yung buto niya dito sa breast niya. Tapos, sa pakpak niya, yung pakpak niya maliit. Tapos, dito may parang mga bukol dyan malabas yung mga bone niya dyan Tapos, solid sa muscle, solid siya sa kanyang bone structure. Yun, yan. Alam niyo yan kung mahimas niyo yung mga manok niyo na heavy bone. So, basta hatch at saka mga blacks, yan yung na-consider na mga may heavy bone. Yan. At tapos, yung sa mukha nila, may mga classification niyo, yung mata niya parang may payong, may ganyan. Yung mata niya. Yan.
makikita mo talaga na heavy bone siya. So, high station, consider mo yun sa mga bloodline na may hatch, sweaters, round head, basta yung mga ganyan ba, na mga bloodline. Anyway, next tayo naman doon tayo sa medium. So, medium station. Ang medium station naman is ito. Yan, medium station. Ang medium station naman is carries the legs at the center of the birds. So, para siyang barko. Parang nauna yung ulo niya. Ganun. Ang bigat niya, parang nasa center yung bigat niya. Kasi, sabi pa sa definition, carries the legs at the center of the bird. O yung parang ganyan. Para siyang, may mga manok pa yung ganyan, parang barko. Na ganyan. Common yan sa mga yung mga base foul, sabi nila na yung mga white hackles, mga killsaws, mga radius, mga ganun, mga heavy, mga base blood ba, kung mga ganyan. Kung maririnig mo yung mga breeder, kung nanonood kayo ng mga tukaan, mga sagupaan, mga bakbakan na sa buong nation, ganyan. Common sinasabi nyo, ang base blood ko dito, yung ganun. Makikita mo yun, mapapansin nyo agad yung mga base blood nila na medium station, mga ganun. Basta, correct me if I'm wrong, basta sa nakikita ko, experience ko, nakikita ko sa malaking mga farm, yun talaga nakikita ko. Yung marang base blood nila, parang medium station lang, no? Yung mga ganun. So, makaka-relate din kayo, makikita niyo yan. Yan yung medium station, particular na blood na yan, yung mga sinasabi ko. Then, next natin is yung low station. Yan. Maraming mga hindi gusto nito kasi low nga eh. Pero, may advantage ito. Alam nyo guys, bago ko sabihin ko yung low station, may mga breeder kasi na gusto tong low station lang kasi advantage ito sa mga stag derbies. Yan. Kasi piitan yung laban ng mga sa stag derbies. So, dapat may match blood, gray blood, sweater blood, yung mga ganyan, yung mga hindi ko consider yung libre. Siguro sa iba, sa akin lang, nakikita ko sa kilala ko mga nag-breed, mga laking farm or sa mga ibang backyard na nagkukondisyon din. Gusto nila yung may mga hatch, may mga gray na blood, mga sweater blood kasi pukan yung laban, tapos i-cross nila sa kanyang blood na hindi gaanong matangkad. So makita niyo yan sa sa mga regular grays. Yan, gaya sa nakita niyo sa pictures. Wala man siya kulay pero basta maano nyo yan, nakikita na ba kayo ng yung mga off colors na matatangkad? Bihirang-bihira lang, di ba? So, yun yung mga kuhan. So, yung definition naman niya, carries the legs towards the rear of the bird. So, para siya nakadapa. Ganyan. Kahit anong unat mo, gumaganyan ka siya. So, advantage ang low station, guys, sa stag derby. Kasi, kapag ang manok mo, low station, tapos papukan yung laban, 80% to 90% nanalo ang manok sa ground. Believe me, umaliman ako, sige, tayo ng yung parang sungkaan yung bato. Kung sino mo yung mananalo na 80 to 90% ng laban, minsan lang makukuha sa itaas. Talagang kayo nag-online sabong kayo, ako nag-online sabong din ako.
80% to 90% ng nalaban sa stags, di ba? Sa lupa bago masintensyahan. Yun. Kasi advantage yun ng mga low station kapag pugpukan yung laban. So, depende na yun sa pagtari. Tari naman, kaya nga sinasabi ko na sa talas at sa gwapo ng mga tari ngayon, sa haba ng mga tari ngayon, gano'n lang, gaganyan ka lang. Wala na, tapos ng laban. So, yun lang, sabi ko dyan, sa ano, so, ito na yung kabuuan niya. Yan mga, yan, nakikita nyo yan sa screen nyo. Yan yung mga definition ng or identification ng mga stasyon ng mga manok nyo. So, lahat ang tatlo na yan may mga advantage. High station sa magugulang na manok, pero dapat consistent yung natin niya. Medium, yan yung sa mga stud derby, at saka pwede mo rin pagulangin. Pindi na yan. Manok mo talaga umaaway, nananalo talaga. So, yung low station sa akin is yung sa ano, hindi talaga yung low, talagang low station. Sa low station, may sukat din yan. Pakikita mo din yan, yung low station na sinasabi dito, hindi yung talagang mababa, parang bantam. Hindi yung ganun. Yung low station na sinasabi dito, may sukatan din siya according sa timbang ng manok mo. So, ang sa derby natin is 1.8 lang. So, may station yan siya eh. So, pinapakita dito for me sa identification ng station ng manok sa game foul is low station depende sa timbang, medium station nakadepende sa timbang, high station nakadepende rin sa timbang. Hindi naman siya matatawag na low station kapag malaki yung grabe naman yun. Kung talagang malaki yung katawan ng manok tapos mababa na yung manok mo, huwag kang mag-breed ng ganon. So, palagi kong binabalik dito sa vlog ko, sa nakakapanood nito, na breed talaga, yun talagang gusto mo. Tapos, breed right. Hindi yung sayang kasi yung pera eh. Sayang yung panahon na ginugol mo. Tapos, mag-alaga ka ng hindi pumuputok ang palo. Mag-alaga ka ng hindi mo alam kung anong klaseng bloodline yan o saan mo nakuha yan, binigay lang o binili mo lang 500, 700, 800, wala, di yun, walang power yun. Yung bili mo na to kasi 100 na lang, dati 1.5 kusmin, 2.5, walang ganyan. Magduda ka na kapag ganun. So, ikaw naman na magbuhan pa, relax lang, kakamano ka rin ng maganda. So, kaya yung mga tirada yan ng mga wais na magsasama. Yan. So, ito na lang. Kasi, mabilisan na to na vlog eh. So, uwian na kasi. So, dito na lang. Who is your guy? It's me, your Sabong Guy. Or